Kapag nagsimula ng Semana Santa, simula na rin ng fasting o pag-aayuno. Pero dito sa palengke ng Nasugbu, masusubukan ang kontrol mo sa pagkain dahil sa dami ng mga interesante at masasarap nilang tinitinda. Asawa ni Vicky Bello. Asawa ni Vicky Bello. Wow, gano'n ang katakan. Ano po bang pwedeng mabili dyan? Parang leche plan po ito Opo. So, Pero mais siya. pero mais. Opo, mais na tunay. Binigiling lang siya. So yung kalaman niya nagawa sa mais, mas, how should I say this? Hindi siya ganun kasing tamis ng kalaman na usually kinakain natin dahil ito parang mas konting asukal. Ano po? Pwede siyang kainin ng mga ibang diabetes. Meron din ditong honey na hindi galing sa bubuyog. Bagkus, gawa sa katas ng tubo. Ito ang tinatawag nilang pulot. Magkano po yung isa ganyan? 75 lang po. 75. Yes po. Tapos ito po magkano? Ay, 3.25 lang po. 3.25. Oo. Kapal niya. Very chewy. Yung tamis niya, hindi sobrang tamis. Sakto lang, pero yung very gooey ba? Ayan o. Para siyang candy na malambot lang. Sa kape, pwede mo bang ihalo sa kape? Hindi. Hindi masyado. Palaman sa tinapay. Palaman sa tinapay. Tama na sa matatamis at baka ako'y madiabetes. At dahil bawal nga ang karne, dito naman tayo sa pampaasim na perfect sa pinangat na isda. Presenting, dried kamyas. So kapag dried na po siya, mas umaasim pa po siya. O ayun. Sa asim ng dried kamyas na ito, mukhasim talaga kayo. Aminin, naglaway rin kayo. Pero may isang pagkain sa palengking ito na talagang box office hit tuwing Semana Santa. Nagiging mabenta po ang aking pinindot pag po mahal na araw at saka po bagong taon. Ito ang pinindot o ginataang bilo-bilo. Hindi pa man tumitilaok ang manok. Abala na si Nanay Mirna sa pagpupuno ng kanyang mga kaserola. Ako tito, alis na tayo! Alas 6:30 pa lang kasi ng umaga, nagsisimula na siyang magtinda. May question. Gaano katagal niyo pong binibenta ang inyong pinakasikat na ginataang bilo-bilo? Mga 10 taon na po ako nagbebenta ng aking pinindot. Bakit po tinawag siyang pinindot? Sorry, medyo curious lang po. Opo. Paano po ay siya ay binibilog-bilog? Binibilog-bilog. Opo, binibilog-bilog po siya. Tapos nun, pinipindot-pindot din. Opo. Ngayon po, nakakaubos na po ako, sir, ng 2 kaserola. Dalawang kaserola na yun. Opo. Ito, pangatlo na po ito. Opo. Ayan po ay patatlo na. So, 3.5 hours, nakadalawang... Kaserola na po ako. Ang pinindot ni Nanay Mirna, hindi raw basta-basta. Hindi tulad ng ibang ginataang bilo-bilo. May sorpresang sahog ito. Pero ito po yung talagang Ito po talaga yung aking... musbong na produkto. Opo. Ito po ang kumbaga ay sumikat. Ito yung sumikat Opo. talaga. Bakit sa Dahil tingin niyo po? nagustuhan po nila, ang aking pong pinindot, dahil nito pong marami na po akong suki, Opo. ay nilagyan ko na po siya ng makapuno. Ito ang star ng kanilang ginataang bilo-bilo. Ang special homemade makapuno ni Nanay Mirna. So At saka usually po nga yung lang. bilo-bilo, hindi po nilalagyan ng makapuno. Dati po ay hindi ko nilalagyan. Opo. Ngayon po nawala po yung mga langka, Opo. nag-try po akong magluto ng may makapuno. Ay nagustuhan po naman ng mga customer. Kaya po, kumbaga, sumikat po yung aking pinindot. Kano po yung kinikita nyo bawat araw? Ano po, worth 2,000 po mahigit. Or 2,000? Pag po tatlo, mga 2,800. ganyan po. Dahil sa mga kaserolang ito, napagtapos ni Nanay Mirna ang 4 na anak niya sa kolehiyo. Pwede ko ba bang tikman, Nay? Opo. Kahit Pwede, na- pwede po. Medyo mainit-init pa po, no? Opo. Mainit pa po talaga. Bigyan po sila. Po? Sila? Hindi, inggitin po natin sila. Ah. Opo. Ang sarap na po, no? Yung nakuha ko yung bilo-bilo mismo. Yun naman talaga yung ano. Tapos, ano po yan? Pineapple? Hindi po. Hindi po. Kamote rin po yun. Kamote din. Tapos yung mga puno.
Sa panahon pa rin na ang Pinindot ginagamit ng pagka-Holy Week. Lagi yung nag-uuwian sa probinsya, so nagiging parang craving for something traditional. Pero sa mga nagbabasa, kasama ang Pinindot sa mga ihinahain. Kung ako kaya ang magbenta, gaano karaming kaserola ng pinindot kaya ang maubos? May free dance show daw po dito eh. Oh, meron akong porsyento rin dito eh. So, Opo. saan pa ba kayo galing? Manila. May gagawin. Manila? Opo. Galing ko kayong Manila. Po yan. May dala na akong cooler para dyan. 350 po. Dahil may camera. Isa sa mga pagkain talaga namang tatak Batanggenyo, ang lomi. At dahil pork-free tuwing Holy Week, saktong isang klase ng lomi na nadiskubre namin. Dahil ang paboritong loming Batangas, ginawang mushroom lomi. Healthy na, eco-friendly pa ang pagpapatubo at pagpaparami nito. Nung una, may furniture shop, which is nung that time, marami kaming mga waste, yung sodas, pinagkiskisan ng kahoy. Sa halip na itapon ng mga pinagkiskisahan ng kahoy, naisipan nila itong gamitin para magpatubo ng kabute. Walang tapon dahil yung aming pinag-anuhan ng furniture, doon nagsimula na pwede mo pala siyang gamitin into an organic na makakapag-produce ka ng gulay na pwede mo rin siyang pamalit sa karne. Biglang sulpot man ang kabute sa negosyo nila, goods naman ang naging resulta. Nakakaubos lang naman sila ng 30 kilo ng kabute sa isang araw. Halos everyday naman sold out, nauubusan kami ng kabute. Yun nga yung problema ng Mama Iko, yung supply ng kabute. Sa dami ng dumadayo at kumakain ng kabute, nakikilala na po kasi, kaya lagi kaming sold out.